Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. At mapagpalang gabi o tanghali po or hapon saan mang sulok po tayo nandoon ng mundo. Muli po, mapagpalang araw po sa bawat isa. Ang ating po morning devotion ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. Sa pangunguna po ng butihing Pastor Joel Mazaredo at ng aming residing pastor na si Pastor Vito Laguardia. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Maliwanag po ba ang aking audio? Maari po bang makakomment? Kung clear po ba ang aking salita, ang aking sound? Amen. Praise God po. Maraming salamat po. Bago nga po tayo magpaumpisa, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, sabayan niyo po ako, awitan po natin yung In Christ Alone. Hallelujah. Sige po, tayo po'y umawit sa ating Diyos. Magsambit po muna tayo ng ating papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, Panginoon. Hallelujah. We glorify and exalt your holy name, Father God. Hallelujah. 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 Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabayan niyo po ako. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Glory. Hallelujah. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. Thank you, Lord. Hallelujah. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more. Hallelujah. Hallelujah. To the glory of my Lord, in Christ alone I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength,
My source of hope is Christ alone. I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I'll place my trust to find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sa huling pagkakataon po, in Christ alone, I'll place my trust to find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, sa inyo lamang po namin ilalagak ang aming pagtitiwala, Panginoon. Hallelujah. Kayo lamang po yung aming source ng kalakasan at pag-asa, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Dakilain po kayo, Panginoon. Purihin po kayo. Hallelujah. Hallelujah. O aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, sa bagong hininga, sa bagong pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, kayo lamang po ang pag-asa namin. Kayo po ang dahilan, kaya nakakapagpatuloy po kami ng ganitong pag-aaral tuwing umaga, Panginoon. Hayaan niyo nga po, Panginoon, ang inyong banal na espiritu ang siyang manguna at masunod sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po kayong mangusap at makumilos sa buhay ng bawat isa. Lalo't higit po sa aming pag-aaral po naming ito, ay mas lalo po kayong makilala at lalo naming ma-appreciate, Panginoon, ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin, O Diyos. Hinihiling ko po ang kalakasang pisikal, sa espiritual, sa kaisipan, sa lahat po ng aming kasama ngayong umagang ito sa devotion, Panginoon. Hallelujah. Lord, mas lalo pong tumingkad nawa ang inyong banal na pangalan at lalong maging taimtim sa amin ang relasyon niyo po. Hallelujah. 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 Salamat po, O aming Ama. Hallelujah. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith, Sharjah, UAE. Pangunguna po ng butihing Pastor Joel Mazaredo at ng residing pastor po na si Pastor Vito Laguardia. At ngayong pong umaga ay ating pong pag-aaralan ay mula po sa Aklat ng Juan, chapter 19 verses 18 to 24. At bago po iyon ay sa umaga pong ito matutunghayan po natin sa ating pag-aaral ay yung pagkapako po ng Panginoong Hesus sa krus. Sino po yung dalawang
pangkasama ng Panginoong Hesus nang ipinako sa krus at yung damit ng Panginoong Hesus, yung karatula po na inilagay sa krus ng Panginoong Hesus at yung pangungutya po sa Panginoong Hesus. Sige po, ang bawat isa po inaanyayahan ko na makipagbukasan nga po tayo sa aklat ng Juan chapter 19 verses 18 to 24. Ito po ang sinasabi. Doon nila ipinako sa krus si Jesus kasama ng dalawa pa, sa kanan ng isa at ang isa na may sa kaliwa at nasa gitna nila si Jesus. Pinalagyan ni Pilato ng karatula ang krus ni Jesus at ganito ang nakasulat. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato, hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat niyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. Nang maipako na ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat. Tig-isang bahagi ang bawat sundalo. Kinuha rin nila ang damit panloob niya. Hinabi ito ng buo at walang tahi o dugtong. Sinabi ng isang sundalo, huwag na natin itong paghatian. Magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking damit at nagpalabunutan sila para sa aking damit pangloob. At ito na nga ang ginawa ng mga sundalo. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ganun din po sa aklat, makikita rin po natin, magbubukas po tayo ng iba pang aklat para mas maintindihan po natin, kung ano po yung nangyari nung ipinako ang Panginoon sa krus, Mula po sa Marcos chapter 15 verse 25. Marcos 15 verse 25. Alas 9 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. So sinasabi po dito ang aking pong binasa ay sa version po ng Ang Salita ng Diyos. Sa salin pong ito ay sinabi na alas 9 po ipinako ang Panginoon. Kundi yung paraan, sa ibang salin po ay hindi alas 9 yung nakalagay, kundi yung paraan ng pagsusulat po ng oras ng Israel. Pero dito po sa version na ating pong binasa, sa Ang Salita ng Diyos ay specific po na nakalagay na alas 9 ng umaga. So 9 in the morning ipinako po ang Panginoong Jesus. Sabi nga sa ating binasa kanina sa John 19 verse 18, doon nila ipinako sa krus si Jesus kasama ng dalawa pa, sa kanan ang isa at ang isa na may sa kaliwa at nasa gitna nila si Jesus. So, ibig sabihin, hindi lang po ang Panginoong Jesus ang ipinako, mayroon pa pong dalawa. Sa version po na ating binasa, ay hindi nabanggit kung sino, dito po sa John 19 verse 18, ay hindi po sinabi, hindi po nabanggit kung sino yung dalawa pang napako sa kanan at kaliwa. Kaya atin pong bubuksan sa ilang aklat para mas lalo po nating maintindihan. So punta po tayo sa aklat ng Lucas, chapter 23 verses 32 to 39, at ito po ang sinasabi. Dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama si Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal, ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Ganun din po sa aklat ng Mateo, chapter 27 verse 38. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinasabi naman po sa Marcos, chapter 15, verses 27-28. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa pangyayaring ito, natupad ang sinasabi ng kasulatan na pabilang siya sa mga kriminal. Amen. Hallelujah. So binasa lang po natin yung mga ilang aklat sa Lucas, Mateo at sa Marcos, para mas lalo nating maintindihan kung ano po yung sinasabi sa aklat ng Juan doon po sa ating
key verse. So, ibig sabihin, ang dalawang po ito, nakasama ng Panginoon na ipinako sa krus sa kanan at sa kaliwa, ay kriminal. Ano po? May mga nagsasabi na marahil ito po ay kasamahan ni Barabas. Sino po ba si Barabas? Yun po yung pinalaya noon at ang Panginoon po ang nahatulan. Ano po? Sinasabi rin po ng mga ilang komentarista na kung ang Panginoon ang napalaya, malamang ay si Barabas sana ang nasa gitna nitong dalawa na ito. Ano po? Dahil si Barabas ang pinuno. Pero hindi po ito nakasulat sa Biblia. Ito po ay mga ilang sinasabi lang po ng mga komentarista. Ano po? Ito po ay mga ideyang pwedeng maisip lang. Kasi bakit po agad nila naisip si Barabas? Kasi alam nila, dahil nga ang pwedeng at ang pinalaya nila ay si Barabas. Ang nahatulan po ay ang Panginoong Jesus. So, at yun na nga po, natupad na ang sinasabi sa Biblia. Ano po, sinasabi din po sa aklat ng Isaiah, chapter 53, verse 12. Ano po, para mas lalo nating maklaro. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan, nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. So, sinasabi doon sa John 19 verse 18, ano po, na talagang napabilang ang Panginoon. Kasi nakahanay siya ron tatlo po, imagine nyo po, tatlo po yung nakapako sa krus at nasa gitna po yung Panginoong Jesus. Ano po? Kaya, kung titingnan natin, lumalabas nga na may kasalanan din ang Panginoon. Kasi nakahanay po siya doon, ano po. At mula din po sa ating key verse, ano po, bilang pagpapatuloy sa chapter sa Juan chapter 19, basahin po natin muli yung 19 to 22. Sa 19, sinasabi na po na pinalagyan ni Pilato ng karatula ang krus ni Jesus at ganito ang nakasulat, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. So, doon po sa verse 19, ano po, na pinilagyan ni Pilato ng karatula ang krus ng Panginoong Jesus, ang nakasulat ay ano daw po, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. So, ano po yung mapapansin natin sa verse na ito? Ano po? Mapapansin natin na talagang yung kaisipan ni Pilato ay totoong tungkol sa Panginoong Jesus na mukhang ang Panginoon ay totoong hari ng mga Hudyo. At sa pagkakataon pong iyon, ng panahong iyon, mukhang nakukonvince na po si Pilato na hindi talaga galing sa lupa ang Panginoong Jesus at may kaharian nga ito na pinanggalingan. Ano po? Sa Romano po, sa mga Romano, usually po sa kanila, naglalagay po kasi sila ng sulat sa likuran. Ano po? Katulad yung mga hinahatulan, ano po, sinusulatan nila yung likuran ng mga pangungutya o kaya naman po, isinusulat yung krimen na ginawa kung bakit or kapag ipinapako na sa krus yung mga nahahatulan. Ano po? Pero sa Panginoong Jesus, ang ginawa ni Pilato, pinasulat yung si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Ano po? Jesus of the Nazareth, the King of the Jews. So, makikita natin dito na i-declare kung sino ang Panginoon. Ano po? Tandaan po na si Pilato po ang nagpasulat nito ng karatulang ito. At doon naman po sa 21, sa verse 21, nagreklamo yung mga namamahalang pari kay Pilato. Anong sabi ng mga namamahalang pari na pagrereklamo? Ang sabi nito ay, hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat ninyo, kundi sinabi ng taong ito, siya raw ang hari ng mga Hudyo. So, gusto pang ipabago ng mga pinuno na huwag i-declare na siya ang hari ng mga Hudyo. At ang sinasabi pa, ang dapat daw isulat ay, ang sabi niya raw, or ang sabi niya, siya raw ang hari ng mga Hudyo. So, nasabi po ito ng mga pinuno na para bagang inaangkin lang ng Panginoon, ano po,
kahit hindi naman totoo. So ano pong sagot ni Pilato doon sa mga pinuno na nagrereklamo? Nasa verse 22 po, pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. So ibig sabihin, hindi na pwedeng bawiin. Ano po? At bilang pagpapatuloy po, doon naman po tayo sa verse 23 to 24. Sa John chapter 19 pa rin po tayo. Ganito po ang sinasabi sa verse 23. Nang maipako na ng mga sundalo sa Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat. Tig-isang bahagi ang bawat sundalo. Kinuha rin nila ang damit panloob niya. Hinabi ito ng buo at walang tahi o dugtong. Sa 24, sinabi ng isang sundalo, huwag na natin itong paghatian, magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan, pinaghati-hatian nila ang aking damit at nagpalabunutan sila para sa aking damit panloob. Ang kasulatan pong ito ay nasa Salmo chapter 22 verse 18 at ganito po yung sinasabi doon. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. So, ibig sabihin po, pinagkaguluhan po nila ang damit ng Panginoong Hesus at yun nga, nagsugal pa sila, nagpalabunutan pa sila. Bakit po kaya? Ano po ba yung mapapansin natin kung bakit pinagkaguluhan nila yung damit ng Panginoong Hesus at talagang nagpalabunutan pa? Ano po? Basahin po natin sa 23 ulit. Ano po? Sa John chapter 19. Nang maipako na ng mga sundalo si Hesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat. Tig-isang bahagi sa bawat sundalo, kinuha rin nila ang damit panloob niya. Hinabi ito ng buo at walang tahi o dugtong. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung damit po ng Panginoong Hesus ay kakaiba. Kung imagine po natin isang buong tela na walang tahe o walang dugtong. Kasi kung halimbawa, pansinin niyo po yung suot nating damit or yung t-shirt, meron po siyang mga dugtong, di po ba? May mga tahe, dinugtong, ano po, yan katulad po dito sa manggas o dito sa shoulder or dito po sa gilid, minsan meron po, ano po. Pero sa Panginoon ay wala. Ano po? Walang dugtong o walang tahi. Ibig sabihin, parang alam nyo po ba yung ginanchilyo? Ano po? Diretso, hinabi siya from top to bottom. Ano po? So, seamless. Seamless po ang damit ng Panginoong Hesus. Kaya, nung nakita nila ay pinagkaguluhan nila ito. At ayaw din nga nilang paghati-hatian ang damit panloob. Kaya ayun, nagsugal na lang sila, nagpalabunutan kung kanino mapupunta ito. Ano po? So, kasi kakaiba po talaga yung damit ng Panginoong Hesus. At punta naman po tayo sa aklat ng Mateo. Ano po? Mateo chapter 27, 39 to 44. Pero bago po natin ito basahin, so, imagine po natin, nakapako na po ang Panginoong Hesus. Ano po? Sipin po natin, ano po? Nakapako na ang Panginoong Hesus, nandoon na din ang dalawang katabi niya na yung kriminal. Ano po? Nakapako na din. So, tatlo na silang nakapako. Nasa gitna ang Panginoong Hesus. Ano po? Kung i-imagine din po natin, sinabi na nakapako na ang Panginoong Hesus or pinako na ang Panginoong Hesus. Parang ang bilis pong sabihin pero ang sakit pong ma-imagine kung yung mapako po. Ano po? Kung tayo po, yun nga lang po minsan matusok lang tayo ng karayom ay napakasakit na. What more pa po kung yung pako ay ipapako yung ating kamay. Napakahirap po at napakasakit po noon. Ano po? We can imagine the pain. Ano po? Kung ano talaga yung sakit na dinanas ng Panginoon noon. So, tandaan po natin mga kapatid, nung panahong ito na ipinako na ang Panginoong Hesus, ay hindi lamang po ito yung unang sakit na naranasan niya. Kasi doon pa lang po sa loob ng bayan ng Jerusalem, ano po, bago siya ipako, nung siya ay dadakipin pa lang, ano po, ay pinapahirapan na siya. A day before bago siya ipako, or madaling araw pa lang, or let's say madaling araw, kasi 9 o'clock in the morning ipinako, di po ba? So prior to that, ay marami ng paghihirap yung dinaan ng Panginoon. Marahil ang Panginoon nga ay dinakip ng hating gabi, or maghahating gabi, ano po. Pero yung naranasan ng Panginoon prior to that, nabugbog na siya, binabatukan, dinuduraan, ano po.
prior na siya ay nung ipako sa krus. Ito po yung pinaka-climax na paghihirap ng ating Panginoong Hesus. At nais lang din pong klaruhin na hindi po, meron po kasi tayong napapanood kung naalala nyo po yung Passion of the Christ, kung ano man po yung napapanood natin tuwing Holy Week, na ang Panginoon ay 3 beses na dapa. Nais lang po nating klaruhin iyon na hindi po nakalagay sa Biblia na ang Panginoon ay 3 beses na dapa, kaya pinatulong si Simon sa pagbubuhat ng krus. Tandaan po natin, hindi po nadapa ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Hindi po ito nakasulat sa Biblia. Kung tutuusin, ang dapat po natin talagang panindigan ay kinaya talaga ng katawan ng Panginoong Hesus ang lahat ng paghihirap. Hanggang sa makarating siya sa krus. Bakit? Kasi pinalakas po siya ng anghel. Binigyan siya ng tulong, hindi para mawala yung pain, kundi para makayanan ng katawan niya ang matinding pressure, yung mental torture, yung physical torture na naranasan ng ating Panginoong Hesus. Yung mga pang-iinsulto sa kanya. Nakapako na nga ang Panginoon physically, hirap na nga siya, dadagdagan pa ng sakit sa damdamin. So, aside from the physical torture, ay meron pang mental torture. Real talk lang mga kapatid, tayo po minsan ay, kung sa atin po kaya ito nangyari, yung hirap na tayo, sasabihin pa or lalaitin pa tayo ng iba. Masasabi lang po natin na nahihirapan na nga ako, babanatan nyo pa ako ng ganyan mga pang-iinsulto, pupulaan nyo pa ako. Kung tayo po ito. Siguro po, kung tayo ang naroroon, hindi po talaga natin kakayanin yung dinanas ng Panginoong Hesus. Sige po, basahin po natin, makikita po natin yung pamumula or yung lait po ng mga tao sa Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, chapter 27, verses 39 to 44. Ganito po yung sinasabi sa verse 39, ininsulto si Hesus ng mga taong napadaan doon. Kahit na yung mga napapadaan lang ay iniinsulto ang Panginoon. Kasi meron pong mga tao na hindi naman kasama doon sa loob ng Jerusalem. Nakita lang nila na ang Panginoon ay ipapako na at napadaan sila doon. At ayun na nga, iniinsulto na nila. Ano pa yung reaction ng mga nang-iinsulto na napadaan? Napapailing sila. Napapailing sila. At sabi pa sa 40, at sinabi nila, hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang Diyos, or kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi napupuno o hindi siya pikon, hindi siya naaasar. Nasa hardin pa lang siya. Nung nananalangin pa lang ang Panginoong Hesus ay bago pa siya dakipin. Nagpasya na po ang Panginoong Hesus na dadanasin niya talaga yung lahat ng pwedeng madanas niya sa panahong iyon. Nagpasya na talaga siya. At kapag nagpasya na siya, hindi na niya binabawi yun. At sa verse 41 po, ganun din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinunong ng mga Hudyo. Mga kapatid, madaling kutyain or asarin yung mga walang kalaban-laban. Alam natin pong lahat yan. Na sa sitwasyong ito ng Panginoon na nakapako na sa krus, sa paningin po kasi ng mga tao dito, malakas ang loob nila na manlait sa Panginoong Hesus. Dahil ang akala nila ay wala nang pag-asa. Parang wala nang magagawa ang Panginoong Hesus. Wala nang pag-asa, kaya ang lalakas ng loob ng mga tao na kutsain ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang daling asarin ng mga talo. Halimbawa, sa laban na lang po ng basketball, pagka patalo na po yung kalaban, tambak ng 40 points, at 2 minutes remaining na lang po. Madali pong asarin, di po ba? Pero kapag ang tambak ay isa lang, 1 point lang, tapos 2 minutes remaining pa, hindi mo maaasar kasi may pag-asa pa yun, may 1 point lang, 2 minutes pa. Nakapako
Nangako ang Panginoon na parang wala ng pag-asa kaya lahat ay nangungutya na sa Kanya. At ganito po ang sinabi sa 42. Sinabi pa nila, iniligtas niya ang iba pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa Kanya. Sa 43, natitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Ngayon tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos. Maging mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa Kanya. So, sinasabi dito na pati rin pala ang mga tulisan ay nang iinsulto na rin sa Kanya. Yung dalawang nakapako sa kanan at sa kaliwa. Ano po? Pero may isa doon na natauhan. Hindi na lang po natin i-discuss ano po. At hindi po yun ang talagang tema natin. Pero isipin natin yung napadaan lang. Wala namang kinalaman doon. Yung mga pinuno, pati yung kasama niyang nakapako, pinupulaan, kinukutya na ang Panginoon. Ano po? At ano pa po ang sabi nila sa 43? Nagtiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. At sinabi rin po yan sa Salmo 22 verse 1, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kung mababasa po natin sa aklat ng Salmo, ang Salmo chapter 22, ito po ay patungkol sa paghihirap ng Panginoong Hesus. Ang Salmo po ay nasa Old Testament o sa Lumang Tipan. At ang nag-alam po ng bawat isa sa atin na ang nagsulat po nito ay si David. Ano po? Bakit po kaya ito nalaman ni David? Atin nga po munang tingnan. Ano po? Mga kapatid, hindi lang po 400 na taon, hindi lang po 500 na taon, less than 1,000 years po ago, bago ipako ang Panginoon, sumulat ng kanta si David. Nasa Lumang Tipan po ang aklat ng Salmo. At yung isinulat niyang kanta ay tungkol sa paghihirap ng Panginoon. Ano po? Yun po yung isinulat niya. Paano nangyari yun? Eh, hindi pa nangyayari na ang Panginoong Jesus ay mapapako sa krus. Yung iba ay hindi talaga maintindihan, pero si David po, alam niya kung sino or ano ang isinusulat niya. Yung isinusulat niya palang kanta ay tungkol sa dadanasin ng Panginoon. Dadanasin, ibig sabihin ay hindi pa nangyayari. Future pa po. Ano po? Meaning, yung kanta po na isinulat ni David sa Salmo ay prophetic or prophecy. So, paano po yun nangyari? Ano po? So, tingnan po natin, sino nga po ba si David? Si David po ay isang propeta. Naintindihan niya kung ano ang mangyayari. Si David po ay isa sa iilang mga tao sa Lumang Tipan na naintindihan yung mangyayari sa hinaharap. Alam nila yung pagdating ng Panginoong Jesus. At isa na rin po si Abraham doon, kung natatandaan nyo po, ay binanggit din ito ng Panginoong Jesus sa aklat ng Juan. At alam din ni Abraham yung darating na panahon ng Panginoong Jesus. At nakita niya ngayon at nagalak siya, si Abraham, So, isa din po dito si David. At alam nyo mga kapatid, kakaiba po si David. Bakit? Kasi, yun na nga, nasa Old Testament siya, pero naiintindihan niya ang mangyayari sa New Testament. Ay bakit po ganun? Ano po? Dahil malapit po siya, malapit po si David sa Panginoon. At lagi siya nakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. Sa ating pong panahon, mga kapatid, kapag lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Panginoon, tiyak magpapahayag po sa inyo ang Panginoon ng mga bagay na hindi maiintindihan ng iba. Amen po ba? Basahin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 25 to 32. Basahin ko po sa inyo. Ito ang sinasabi ni David na para rin sa kanya. Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinapabayaan, kaya hindi ako nangangamba. Kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos. At kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako, sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Hindi ko rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay, at dahil sa palagi kitang kasama, masayang-masaya ako. Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing, at hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Sa verse 30, si David ay propeta at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya nang isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. Sa 31, at dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos
Nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Sa verse 32, ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay. Hallelujah! Praise God po. Alam raw ni David yung gagawin ng Diyos. So in the future pa yon. Kaya maraming talata talaga sa Salmo mga kapatid na tungkol sa Panginoon. Hindi naiintindihan ng iba pero si David nakita niya. Ano po? Punta naman po tayo sa aklat ng Salmo. Ano po? Malapit na po tayo matapos. Sinasabi po dito sa Salmo chapter 22 verse 6 to 7 or hanggang sa mga sumusunod ano po. Sabi po sa verse 6, ako'y hinahamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Bawat makakita sa akin ay nangungutya, ng aasar at iiling-iling na nagsasabi. Sa verse 8, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi kanya iniligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi kanya tinulungan? Mga kapatid, ano po yung mapapansin natin dito sa Salmo chapter 22 verse 6 to 8? Mapapansin po natin na isa itong pangungutya sa atin. Ano po? Sabi nga, hinahamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Aminin natin po mga kapatid na kapag ka po tayo nakakadanas ng problema, itong salmo po na binasa natin, ay ito yung ginagamit na pang-aasar o pangungutya sa atin ng kaaway. Di po ba? At kapag humina na ang ating pananampalataya, ay naiisip natin ay napapanghinaan na tayo ng loob, nagdududa na sa kakayahan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag naman po sana tayong ganito. Ano po? Mga kapatid, magkaiba tayo at ang Panginoong Jesus. Makinig po kayo. Ang Panginoong Jesus, talagang kahit magtiwala siya doon sa Ama, talagang nakatakda na po na kailangang danasin ng Panginoong Jesus ito. At dahil dinanas ng Panginoong Jesus, ano po, nangako siya sa atin, tayo. Nangako siya sa atin na tayo, na hindi niya tayo pababayaan. Dinanas niya na hindi tugunin at di tulungan ng Ama. Kaya ngayon mga kapatid, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon na hirap ka na, pinupulaan ka ng kaaway or ng katrabaho mo na hindi mo, meron kayong hindi pagkakaunawaan, ano po, or kung sino man po, or mabigat na yung sitwasyon, malaki na yung problema, kapatid, i-rebuke mo yan, gawa ng kaaway yan. Sabihin po natin, hindi, nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Hindi pa tapos ang kwento ko. Ano po? Tandaan mo kapatid, hindi man niloob ng Panginoon ngayon, pero alam nating tutugunin tayo ng Panginoon. At alam ng Panginoon kung ano ang dapat para sa atin. Amen po ba? Sabihin nga po natin sa ating mga kinatatayuan or kinauupan, I will not waver my faith. I will not waver my faith. Hindi ko ipagpapalit yung aking pananampalataya sa anumang gawa ng kaaway na panglalait, panunukso, sa mga sitwasyon na mamibigat. I will not waver my faith. Nagtitiwala tayo sa Panginoon kahit na sa panahong ito, ano po, magtiwala lamang tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa atin. Mas lalo tayong dumepende at manatili sa Panginoon. Hindi po tayo dapat na magduda sa kakayahan ng ating Panginoon. Ano po, dahil kita at alam niya ang bawat sitwasyon natin, manatili lamang po tayong nagtitiwala. Isa po ang tiyak mga kapatid, God will see us through. At ang biyaya ng Diyos ang magtatawid po sa atin. At bilang pagtatapos po, ang conclusion po natin nung ipinako at kinutya ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, napakapalad po nating lahat dahil meron tayong Diyos na may akda ng lahat, na nagpapako sa krus. Siya yung Diyos na mahabagin at sagana po sa lahat ng biyaya. Kaya po sa panahon po natin, ang katulad ng ganitong dinanas ng Panginoong Jesus, at yung mga pinagdadaanan natin na problema, or yung pagdadaanan pa lang natin na problema,
Kung meron ka mang anxiety, meron ka mang depression, yung akala mong wala ng solusyon at hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay mo sa kabila ng iyong pagtatapat, pagtitiwala, paglilingkod. Kapatid, i-rebuke mo yan. Dahil ito ay gawa ng kaaway para malaglag ka mula sa kamay ng Panginoon. Kaya yung binasa po natin na aklat ng Salmo, chapter 22, verse 9 to 11, ano po? Patuloy lamang po tayo sa paglakad patungo sa pananampalataya, magtiwala, maglingkod at mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Huwag kang mag-alala kapatid, nababatid ng ating Diyos ang lahat ng bawat sitwasyon natin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya hahayaang mangyari ang mga bagay na wala siyang pahintulot. Siya po ang may akda ng lahat kaya alam na alam niya yan. Kapatid, let the Lord's will be done in our lives. Or let the Lord's will be done in your life. Paano po? Paano po natin magagawa? Palagi po tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at ng kanyang mga salita. Makipag-ugnayan po tayo sa Diyos sa pananalangin at tiyak na laging may kapahayagan ang Diyos sa atin. Hindi man maintindihan ng mundo o ng ibang tao ang kapahayagan sa iyo ng Diyos. Ang mahalaga kapatid, ikaw at ang Diyos ay nakakaintindihan at ito ay naaayon sa kalooban niya. Ano po? Magbabad po tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita. At tiyak mga kapatid, magkakaroon ng kapahayagan sa atin ang Panginoon. At itatawid niya tayo sa kanyang masaganang biyaya. Amen po. Hallelujah. Nawa po ang bawat isa po ay nakapulot po tayo ng aral sa umagang ito sa ating pong inaral. Tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyong kapahayagan, sa inyong pagkilos ngayong umagang ito. Tinatanggap po namin Panginoon ang benepisyo ng paghihirap ninyo sa krus. Pinanghahawakan po namin ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po at inaalay po namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Let your will be done in our lives, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Salamat po sa pag-aaral na ito. Kumilos po kayo sa bawat isa at itawid po kami sa pamamagitan ng inyong biyaya sa anumang pinagdadaanan namin ngayon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang kalakasan at pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Lord, ganin din po, nilalapit po namin sa inyo mga kapatiran sa umagang ito na magtatrabaho pa po, O Diyos, patuloy po ninyo silang ingatan, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan at anumang sakit. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan, O Diyos. Hallelujah. Hipuin niyo po sila ng inyong papagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa ganitong pribilehiyo na makarinig kami at hindi lang po nawa marinig, kundi ito po ay magrema sa aming mga puso at isipan at maisabuhay po namin ito sa araw-araw. Hallelujah. Na sa bawat pangungutya ng kaaway sa aming Panginoon ay hindi po kami madaig nito, Panginoon. Hallelujah. Kundi ang laging mamutawi, ang laging manatili sa amin ay yung magtiwala kami sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Magtiwala, magtapat sa inyo at maglingkod, Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain po ang bawat isa. To God be all the glory.